Good morning, happy weekend, happy Saturday sa inyong lahat, mga kaibigan, mga ka-farmer, mga magsasaka dyan, mga kagrupo natin sa hydroponics gardening. Mayroon po tayo ditong number 4 na mga pipes na yung una nating ginamit na taniman sa ating mga litos, medyo hindi na okay sa ngayon dahil yung pag malaki yung pipes, pag number 4 ang pipes, syempre malalaki rin yung baso na ating gagamitin, at kung malalaki ang baso, marami-raming kukupit o carbonized rice hull ang magagamit. So to cost cut, kumbaga medyo may magasto ng konti, no? Magasto para makabawas sa expenses ng baso, carbonized rice hull. Ito na pag-isipan ko na ika-cut ko ito, hahatiin. Actually hindi hati na equal na pagkahati. Yung sa bandang itaas medyo maliit para maging movable, tangible, at madaling linisin. Gamit natin ang grinder with cutting disc. Pinuputol natin, pinatabas natin number 4 pipe ko. Ito yung una kong tanim dati. Yung ginamit ko dito ay 20 number 4 na PVC pipe. Yung mga sumunod nun, number 3, number 2. Pag number 2 at number 3, yung ginagamit kong baso ay number 6 lang. Pwede nga number 3 o number 5. Pero pag number 4, medyo malaking baso talaga, no? Number 10, number 12. Pero yung binili naming baso, isang size na lang, yung number 6. So bumabaon, natatakpan yung tanim. So yan, oh. Tapos na nating ika-cut. Pinasok natin sa loob. First try ko pa lang ito, no? Sinubukan ko lang. So, instead of number 4 na ngayon, yung finished product niyan ay parang kung sukatin natin yung top to bottom, wala nang 3 inches. So lalabas na, magpo-protrude na yung glass natin na may litos, hindi na matatabunan. So yun lang. Yan, oh. Sinusukat natin. Yan yung baso namin na number 3 na ginamit yan. So naka-usli na siya, hindi na matatabunan. Whereas kung dito sa number 4 yan, nakabaon sa ilalim. So pwedeng matumba. Pero dyan sa isa, yung bagong cut natin, maluwag kasi yan. Maluwag kasi yung dating ginagamit kong mga baso malalaki, yung styro. So yan ngayon ay yung clear glass na disposable glass. Yan. Ayan, tingnan nyo mabuti. Yan, nakabaon sa ilalim. So, pwede pang matumba yan doon sa ilalim. Nice. So yan. So pag marumi na, tagal-tagal na, nilang buksan yan. So sa pagka-cut, mga kaibigan, huwag kalimutan, gamit tayo ng Google. So, tatalsik talaga yung mga tiny particles mula sa PVC. Yan. Gumawa muna ako niya ng maliit na yung maiksing tubo, yung pattern. Nag-cut ako. Ayan.
Yan. Kitang-kita na, umusli na yung mga baso na number 6. Yan. At sa palagay ko maganda po ito kasi madaling buksan, madaling linisin. So buksan mo. Yan, ilalagay natin siya dito sa rack. Bagong welding ko rin ito na rack, ano. Kasi yung una kong rack gawa sa kahoy, binanata na yan ng anay. So ngayon pinalitan ko na lahat ng deform bars or steel bars at saka GI pad. Yan. Pwedeng buksan mo, tapos linisin, madali lang. Yan, so i-fit natin. Yan, pasok sa ilalim. So mababa na siya. Yan. Tingnan mabuti. So parang naka food grade po ito. Yan, nilalagyan na natin ng tanim. So nakalabas na yung baso. So yun nga mga kaibigan, sa paghahalaman, diskarte lang, siyempre sipag at tiyaga. Dahil ayon nga sa kasabihan, pag may tiyaga, may nilaga. Kapag may tinanim, may aanihin. Yan. Yung dito sa parting ito, nilalagay na natin yung matanim. Yung katabi niyan na number 4 na dalawang up and down na pipes. Number 4 yan na kinakat, hinati. Yung mga katabi niyan number 2 lang. Yun yung bago nating set up, yung number 2. So nagka-cost cut tayo. Kasi syempre medyo mababa yung presyo. So yan mga kaibigan, for food security and food sustainability, let us be happy, let us be healthy.